Purihin ng Panginoon. Aking basahin sa ICB version ng Philippians chapter 4 verse 6 and 7. Sabi doon, do not worry about anything, but worry or anxiety, isa lang po meaning yan, but pray and ask God for everything you need. And when you pray, always give thanks. Kadalasan yun ang kulang natin, give thanks. Kasi masyadong overwhelmed, nadadaig na ng problema o ng pangangailangan. And this is my thoughts. Prayer is God's approach to suppress anxiety. Ang panalangin ay ang paraan ng Diyos para mapigilan ang mga kabagabagan, yung trouble, yung kabalisaan. Because anxiety is distrusting God. Yan ang aking definition ng anxiety. Anxiety is distrusting God. Ang kabalisaan ay sanhi ng kawalan ng tiwala sa Diyos. And this is simply saying, you open the door for the devil to play and build his stronghold inside your thoughts and emotions. Pag nagsama yung kaisipan na yan at emosyon, at tulad ng mga driver sa Tondo na bumabiyahe ng Divisoria o kung saan man yan, ruta nila ay namamalimos na raw. Nagkakaanoon sila, maganda yung may ginagawa, no? Pero didepende sila dun sa limos sa mga taong dumaraan o sa mga sasakyan, mga driver na mahinga nila ng tulong. So, hindi natin minamaliit yung kanilang kakayahan. But once your thoughts and minds or your heart's emotions ay nadaig ng problema at pangangailangan, makakagawa ka ng kakulangan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi ang focus mo o panampalataya mo ay sa Panginoon. That is simply saying you open the door for the devil to play and build this stronghold inside your thoughts and minds and emotion. Anxiety weakens the Christian to drift away from God. Ang kabalisaan ang nagpapahina sa mga Kristiyano para mapalayo sa Diyos and focus instead on the problem rather than on God, rather than focusing on God. Kaya doon nawawala yung paningin o focus na sa problema na ang focus. Nawawala na yung focus sa Panginoon. Prayer with thanksgiving attracts God's peace. So mapapayapa tayo kung tayo nanalangin na may pasasalamat. And when you say, thank you, Lord, that means you raise up the banner of victory. Pag declare mo ang pasasalamat, ang tingin sa iyo ng Panginoon, ang evaluation sa iyo ng Panginoon ay inangkin mo na yung tagumpay, kaya ka nagpapasalamat na. So you raise up the banner of God's victory. So prayer with thanksgiving attracts God's peace that will keep our hearts and minds in Christ Jesus. So ang weapon ng Panginoon, ang kasangkapan niya ay ang kapayapaan, ang mag-ingat sa ating puso't isipan para we stay focused on the Lord and not on the problems. Kasi when you drift away, kung ikaw ay lumihis sa tawag ng Panginoon, diyan na papasok ang distrusting God. Nawawala na yung focus sa tawag ng Panginoon. And you become anxious at doubtful, unthankful, and you blame God for your circumstances. Although ikaw ang may pagkukulang doon, hindi ang Diyos, because you put God under your problem. Instead, walking with God above your problem. Let us pray. Lord, salamat po at salita mong ito ay nagpapaalala sa amin ng panalangin ay susi at ang may pasasalamat sa mga pinalangin namin sa bawat pangangailangan ay nangangahulugang kami ay nagtagumpay na. If we proclaim thanksgiving and praise, claiming your victory over our problems, over our circumstances, over all our needs. Kaya sinabi mo rito sa 4:6 ay, tell God about your problem. Tell Him your needs. Kaya anuman ang aming pangangailangan ay marapat lamang naming sambitin sa iyo at huwag kami mawala sa presensya mo, Panginoon. Let us not be overwhelmed by all forms of problems at doon lamang gumagawa ang kaaway ng hadlang para maglaro o paglaruan ng aming isipan at puso para mawala ang atensyon sa harapan mo, Panginoon. Iunat mo yung mapagpalang kamay at pagpalain ng bawat isang nakakonect dito sa mga ipapang makikinig ng replay at yung masisharean ng watch party sa pag-aanyaya ng mga kapatiran. This is very important na kami ay nagkakaisa at dinudulog namin ang mga problema at pangangailangan na yan. Sinabi, everything you need. Tell God about your need, about everything you need. Salamat po, Panginoon. May sasambit namin ang bawat pangangailangan. Hindi kami mangimi, hindi kami manghihina, hindi kami mahiya. Sambitin namin sa aming mga labi na may pasasalamat ang anumang aming pangangailangan.
at pangangailangan din ng iba na aming pinamamagitan tulad ngayon sa prayer intercession. We thank you, Father, Lord Jesus, Holy Spirit, and stretch out your mighty hands and reach out to every need and release everyone from all areas of anxieties and doubts. And let your peace guard our hearts and minds by the power of the Holy Spirit, through Christ Jesus our Lord, now and forever and ever. And all God's people say, Amen and Amen. Praise God. Hallelujah.